ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, tatanungin natin kung confirmed na ba. Pwede na bang kumpirmahin ni Direktor Rino Abad ang rollback sa diesel at kerosene sa susunod na linggo? Busy po kasi si Energy Secretary Sharon Garin dahil pupunta ng ASEAN dyan sa Cebu. Kaya pinadala niya si Direktor Abad muna. Attorney, magandang umaga po sa inyo, Attorney Rino. Good morning! Well, magandang umaga po sa inyong programa, Sir Alvin. Opo, pwede na ba nating kumpirmahin sa ating mga motorista na may rollback nga sa diesel at kerosene next week? Well, mataas na ho ang chance na rollback ho tayo sa diesel and kerosene. May konting increase sa gasoline. Oo nga, sana yung gasolina man lang mahila pababa. No? Kawawa naman yung nagkakarga ng gasolina, Boss Rino. So far, based on your computation dyan, sa unang 4 na araw, magkano na ba yung asahang rollback sa diesel at kerosene at magkano naman yung increase sa gasolina, more or less? Ang diesel ho, bababa ng around 9 peso for the 4 days trading. Ang kerosene, nasa 12 peso na ho. Wow! Ang gasolina, mag-increase ng 1.60 to 1.70 peso per liter. Wow, ang laki na pala sa diesel. Kasi alam nyo po, ang DOE ang nagkikwenta. Ang DOE ang nasusunod ngayon dahil tayo ay nasa National Energy Emergency. Hindi po yung Alvin El Chico kung sino mang kumpanya ng langis. DOE ang nasusunod. Kaya good news yun, Boss Rino, 9 pesos ba ikamo? 9 pesos sa diesel, kerosene would be 12 peso. Wow. Ang rollback. Malaki-laki po yun ha. Good news yan, Boss Rino. Lalabas ngayon, mukhang mas mahal na ulit ang gasolina kaysa sa diesel next week. Opo, kasi ang estimate na to, kung nandito na tayo sa 9, ang pump price range natin nasa 70 to 95 na lang. Ang ating gasolina nasa 75 to 105 pa. Correct. Babalik siya sa dati kasi dati naman mas mahal talaga ang gasolina sa diesel. Nito mga nakaraang linggo lang na tumaas ang presyo ng diesel ng todo. So Opo. next week balik tayo sa dati na mas mahal ang gasolina. Yes. Opo. Ano- Balik na ho tayo. Boss Rino, ano po ang dahilan? Bakit ganyan ang trend? Bakit hiwalay? Bakit pababa ang diesel, pataas ang gasolina? Well, maraming factor yan, Sir Alvin, no? Ang kabisado lang ho talaga na nangyari ngayong week, ang sigurado ho tayo, ang diesel ho, mataas ho ang binaba. Nasa almost $16 per barrel sa 4 na araw. Ang kerosene, nasa $20 per barrel. Pero ang gasolina, umingkrease ng $2 per barrel. So, magalaw ho talaga yan. Hindi ho natin mapapansin anong sitwasyon. Ang ibig lang ho sabihin nito, medyo may pressure doon masyado sa gasolina. Siguro sa supply demand, baka mas marami ang bumibili, gumagamit ng gasolina. Dito naman sa diesel, may kataasan kasi ito before, Sir Alvin eh. Wala Opo. namang. So talagang bumabalik na ho siya sa normal niyang, yung market-based talaga na price. Opo. Hindi yun dahil sa speculation. Kasi nawala ang speculation dahil sa nangyaring magandang balita ngayon sa Opo, feedstock. oo. Kaya So, good news. Talagang bumalik ho talaga ito sa, supposedly kung walang speculation, dapat hanggang dito yung presyo na inaasahan lang natin. Opo. Yung dating presyo, Attorney Rino, hindi pa po tayo makakabalik doon. Ang dati niyan kasi bago nagpagera, 50 to 60 pesos lang po yan per liter. Yeah. Nasa actually 55 to 65 no dati. Pero ngayon dahil 70 to 95, another 10 peso na naman, baka nasa 60 to 85 na tayo. Malapit-lapit Another na. pa sana next week. Malapit-lapit na. Mas medyo elevated pa pero hindi na malayo. Oo, hindi na ganun kagaya dati na mahigit 100 ng diesel, di ba? Umabot na mahigit 100. So layo na rin naman Opo. ng inabot. Ano Opo. po? Opo. Yung sa Amerika pala, ay tama. yung sa gasolina pala, Attorney Rino, may nakapagsabi sa akin kahapon, palapit na raw kasi ang driving season. Kasi marami nagtatanong ba't Yes. hindi pareho. So pag sa Amerika at sa Europa, ang mas maraming gamit pag driving season, gasolina. Yeah. Yes. Isa nga yan. So, mas malaki yung demand ngayon ng gasolina. Kaya, humihiwalay siya. At the same time, Sir Alvin, hindi ho din ito pumalo nung nakaraang
sa March and April dahil sa crisis, dahil hindi nga gaano kalaki yung demand before. Mm. Pero ang diesel, ang taas ho, kaya ang dapat ho talaga mataas din ho ang pagbaba. So ito na nga, nararamdaman natin yung malakihang mga pagbaba. Kasi wala sana ito sana nandito tayo sa normal lang na range na to. Kasi ang supply naman ay tuloy-tuloy. Wala naman ho tayo naramdaman dito sa Asia Pacific region na pagkakaroon ng problema sa supply. Supposedly dapat ganito to. Do maintindihan natin elevated. Kaya kung aabot ho tayo ng range na 60 to 85, maintindihan na natin yan kasi hindi pa naman makakabalik talaga sa 55 to 65. Ayan. Ngayon, may marami pong nagre-report sa atin, Atty. Rino, yung ibang kumpanya daw, yung ibang gasolinahan, abay hindi daw sinusunod. Tapos pag may rollback daw, Martes halimbawa, itataas nila bago magmartes para konti na lang yung kanilang i-rollback pagdating ng Martes. Ano bang gagawin ng mga motorista natin pag ganyan? Sir Alvin, isang policy issue kasi yan. Itong dito ako, mayroon akong 4 na nililipat-lipatan na gasoline station. Palagi kong inoobserbahan, mga branded ho ito. Oh. Talagang sumusunod ho yung 4 na gasolinahan na yan. Oh. Binibisita ko pa isa-isa at nakikita ko naman kung saan ako namimili, kung saan ako nagpapahangin, saan ako nagpapaayos ng sasakyan. Nakikita ko sumusunod yung mga branded. Itong mga problema natin, yung mga independent, Sir Alvin, kasi ito, namamalingki lang ito dun sa mga branded eh. Bumibili lang sila dun at namimili pa yan. So, tama yan, mayroong mga adjustment na nangyari. Kahit nga 2 araw pa lang nag-a-adjust sila. Dahil 1:1 sila eh. Isang delivery, benta nila. Isang delivery ng truck, benta nila. Kung anong kuha nila, yun ang binebenta nila. So, medyo, yan ho yung problema natin sa independent. Hindi ho gaya ng nitong mga branded na may mga importation na ginagawa, nakakasunod sila dun sa map na averaging din naman ng 1 month ang kanilang pagbabayad sa importation nila. Kaya nagiging stable kumbaga yung nagiging adjustment nila with the DOE. So, ang problema talaga itong mga independents. So anong gagawin ng mga motorista, Tony Rino? Pwede bang magsumbong o reklamo? Hindi naman natin dinidiscourage nyo, pero ang mga mas stable ho ang price talaga yung mga branded. Pero pwedeng magreklamo ang mga motorista? May mekanismo ba para magreklamo sa e-gov o sa DOE o saan man? Ang problema ho, Sir Alvin, kasi even sa branded, though stable yung pagbaba, pero ang range nila may mataas. Alam nyo naman kung sinong brand yan na may medyo kataasan. Mayroon ding brand na mababa. Pero tama. Sumusunod yan sila sa mga adjustment every week na minamandate ng DOE. Ngayon, kung ikaw bibili ngayon dito sa mga to, at na taon na dito ka sa X na kumuha ngayon, next, doon ka sa Y kumuha, talagang hindi talaga mo matantiya kung magiging stable ka whole week kasi ang kanilang sitwasyon is by kung anong delivery nila, yun ang ipapataw nila. Tama. By the way, manghingi kami ng update, ilang gasolinahan na? Last time na nag-usap tayo, sabi mo 2.5, ano? Ngayon, ilang gasolinahan na po ang nag-aalok ng 10 pisong discount sa diesel? Yun pa ho ang ating binabantayan, yung 2,538 na yun, Sir Alvin. Kaya lang, binabantayan pa rin ho natin, Sir Alvin, yung kasunod na mga batches kasi may enroll kami na another 10. Okay. Ito yung second tier. Ito yung mga may brand na medyo marami pero hindi pa ito yung mga importer, no? So, pero 2.5 pa rin. i-enroll din namin yung additional 10 brands. So 2.5 pa rin. So, pa rin ho yan. Hindi, in the meantime, ang gagamitin natin, 2,500 pa rin muna. Tapos may plus 10 na applicants. Yeah, so, yun ho muna. At medyo marami na rin ho naman to. Marami na silang mapuntahan. But again, idadagdag ho natin yung another 10 brands na hindi naman mga importer ito, pero medyo marami-rami na ang kanilang network. Thank you. Maraming salamat, Director. Pakisabi na lang regards kay Secretary. Mabuhay po kayo. Thank you. Si Attorney Rino Abad, ang Director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Tuwa ka, kala mo ikaw, kami lang.